Tayo po ay manalangin. Pagmahal naming Ama na mahabagin sa lahat, pinupuri ka namin, nasasalamatan sa umagang ito. Nananadan namin, Panginoon, ng iyong biyaya. Salamat sa kapahingahan na pinagkaloob mo at ngayon ay muli kaming pinagkalooban ng iyong na buhay at kalakasan na gagamitin namin para sa araw na ito. Walhatiin ka, Panginoon. Pinabay mo ay pinadaran sa amin ng inyong mayamang pagmamahal. Salamat sa araw na ito. Pero kami muli ng panahon upang kami magkasama sa inyong pupuri sa iyo. Sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, thank you sa lahat ng pagkakiin ito. At ngayong umagang ito, muli kaming nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo, sa aming pag-aaral. Naway malalim naming mainuwa ng iyong kalooban. Magsalita ka sa aming Panginoon. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, mahayag ang iyong kalooban. At nawa po, sa aming pag-aaral na ito, matutunan namin ang lalim ng iyong pagmamahal sa amin at iyong pagkaloob mo sa amin Panginoon, katalinuhan sa kapag-inuman. Kabayan mo kami. Hindi na ang aming mga sarili ang kalooban mo. Payumanin ng pagkakita. Napipisay ng pag-isip. Ito po aming dahil sa nakinis ng panganglan ng aming Panginoon sa Jesus.
Isang panalangin para sa bayan ng Diyos. October 31, handa para sa Espiritu. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili. O aking Diyos, huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lungsod at ang iyong sambayanan ay tinatawag sa iyong pangalan. Daniel Kapitulo 9 versikulo 19. Ama sa langit, sinabi mo, humingi kayo, at kayo ay bibigyan, humanap kayo, at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Mateo Kapitulo 7 versikulo 7. Ama sa langit, kailangan namin ang iyong banal na espiritu. Hindi namin nais na gumawa sa aming mga sarili, kundi kami ay gagawa lamang ng may pakikiisa sa Diyos. Nais naming mapunta sa isang kalagayan kung saan ang banal na espiritu ng Diyos ay mapapasa amin kasama ang nagpapasigla at nagpapabanal na kapangyarihan nito. Naway ipahayag mo ang iyong sarili sa amin sa umagang ito mismo. Naway alisin mo ang bawat ambon at bawat ulap ng kadiliman. Kami lumalapit sa iyo, aming mahabaging manonubos, at hinihiling namin sa iyo, alang-alang kay Kristo, para sa kapakanan ng iyong sariling anak, aking Ama, na ihayag mo ang iyong kapangyarihan dito sa iyong bayan. Nais namin ng karunungan, nais namin ng katwiran, nais namin ng katotohanan, nais namin na ang banal na espiritu ay sumaamin. Iyong inilahad sa harap namin ang isang dakilang gawain na kailangang isulong sa ngalan ng mga nasa katotohanan, at alang-alang sa mga mangmang sa ating pananampalataya, at o Panginoon, dahil ipinagkaloob mo sa bawat tao ang kanyang gawain, nagsusumamo kami sa iyo na ang banal na espiritu ay naway ikintal sa isipan ng tao ang tungkol sa pesanin ng gawaing mananatili sa bawat isang kaluluwa, ayon sa iyong banal na pagtatalaga. Nais naming mapatunayan, nais naming pakabanalin ng lubusan, nais naming maging angkop para sa gawain, at dito mismo sa pagpupulong ng komperensya, nais naming makita ang kapahayagan ng banal na espiritu ng Diyos. Nais namin ng liwanag, Panginoon, ikaw ang liwanag. Nais namin ng katotohanan, Panginoon, ikaw ang katotohanan. Nais namin ang tamang daan, ikaw ang daan. Panginoon, ako'y nagsusumamo sa iyo na kaming lahat ay maging sapat na matalino upang maunawaan na ang bawat isa ay dapat buksan ang puso kay Hesukristo, upang sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya ay makakapasok upang hubugin at anyuin tayong muli, ayon sa banal na larawan. O, aking Ama, tunawin at supilin ang aming mga puso. The General Conference Bulletin, April 2, 1903. Ito po, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Salamat tayo dahil tayo nagising muli upang purihin ang ating dakilang Panginoon. Welcome po mga kapatid. Live man tayo sa Facebook o sa YouTube o sa ating Facebook Live o sa ating Messenger. Tayo po ay welcome sa ating pag-aaral ng ating devotional sa umaga nito. Ang ating pong mga co-host, ang ating mga panelist po ay Sister Ninette Borlongan at si Sister G. Belo. Ito po isa sa masiglang kapatid natin sa Francisco Church, Quezon City. Kaya po, welcome natin siya. At din pong bigay ang panahon kay Sister G. Banji para Margie kung kilala niya ang kanyang sarili, upang sa ganun ay
bigyan natin siya ng time pangkilala ng mga kasama natin sa Zoom. Hi, good morning, everyone. I am on my second time joining the Lord in the morning. Can you hear me loud? Mhm. Can you hear me clear, brethren? Narinig po? Yes, sister. Okay. Loud and clear. Kilig naman. Yes, thank Okay. you. Opo. I am from Hillsview Church, Caloocan City. But yung sinasabi kanina ni Brother Judy ay Francisco Homes Church, yung pinapagawa natin na anak ng Hillsview and Amparo, Caloocan Midway, na yun ang pinaka-landing site natin. Yan po ay mga anak ng ating iglesia. So, ang ating, are we going to go to the topic? Apo, mga Okay, anak ko thank yun. you. I am a literature evangelist under Brother Forto, APML's group, publishing house. Well, good morning, everyone, and thank you for the opportunity of inviting me again to join our morning devotion. Good morning, everyone. Okay. Thank you, Che. At ating bigyan naman kay Sister Ninette. Yes. Saan siya? Good morning member? sa inyong lahat, mga kapatid, Sister Margie, Brother Judy. Purihin natin ang Panginoon at binigay muli ang pagkakataon na isang panibagong umaga, panibagong pag-aaral, panibagong kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Sa kabila ng eleksyon kahapon, still, kailangan tuloy-tuloy lang. Ang biyaya ng Panginoon ay sumaating. Okay, thank you. Ating pag-aaralan ngayon, kapatid, napakaganda about sa ating iglesia, no? Kaya isang panalangin para sa bayan ng Diyos. At idalangin ang gawain o ang simula sa general conference hanggang sa lokal na aralan pa, nais nating ibalik ang papuri sa Panginoon. Nais niya na tayo ay bigyan ng mga paalaala at bigyan tayo ng mga gandang aral at turo na ito'y magiging bahagi ng ating kasiglahan at ng ating kaalaman, karunungan na makalangit na mga banal na salita. Na baka kami pong nais dito. Kung aking bibilangin, siguro mga 8 o 10 nais na kailangan natin ito. Kaya dapat nating hilingin sa Panginoon at idalangin sa Kanya na ang bayan ng Diyos ay patuloy na lumago at umunlad at talong marami pang mga gawain na magawa natin ang paglilingkod sa Kanya. Atin po ibigay ang panahon kay Sister Margie, kanyang 20 minutes at then 20 minutes muli Sister Margarita, Sister Dulungan. Kaya ito po ay 20 minutes lang ating gagawin. Sister Margie, una kayo Yes. Ang title na ating devotional this morning is A Prayer in God's Power. Panalangin. Ang panalangin sa, I'm sorry kasi English yung ating devotional book. Pero ito po yung panalangin in behalf of God's people. Alam natin mga kapatid na ating Panginoon Jesus ay nanalangin siya. In fact, I am looking for the prayer. Ang ating Lord's Prayer, ako, tinitingnan ko po yung laman nun. Sabi ko, Disciples' Prayer. But Jesus Christ prayed to his Father in John 17. Yun po yung aking sabi na Jesus, this is Lord's Prayer to his Father. So ang ating lesson is universal prayer. If you notice na ang ating devotional, nagsasabi siya na manalangin kayo. Kasi panalangin natin ang laman ng ating panalangin ay hindi para sa atin lamang sarili, mga kapatid. Sanctify us ang ginagamit. Kaya tayo mga kapatiran,
instead na, sabi nga, instead na kung ano man ang nakita natin sa kapatid natin, i-pray natin. Parang gano'n ang narinig ko doon sa kahapon sa amin, isa sa mga members. Ipanalangin natin siya. Ipananalangin natin ang bawat isa sa atin na tayo po ay puspusin na banal na espiritu, sabi dito. We want to be in a position where the Holy Spirit of God shall be upon us with its reviving, sanctifying power. Yun po yung hinihingi natin sa ating mga lesson for the past days pa, all about prayer. This is an action word na manalangin talaga, hanapin siya. No, mga kapatid, hanapin talaga natin ang Panginoon. Hindi pwedeng naghihintay lang tayo, so the latter rain will come. Hindi po mangyayari yan, mga kapatid. This is to seek Him fervently in our prayers. So yun po ang hinihingi natin sa Panginoon na talagang kailangan, masidhing panalangin ang kailangan natin sa huling kapanahonan to sanctify us, no? To sanctify us. So ang ating lesson, isa pa ang sabi niya dito na we come to Thee, lumalapit kami Ama, ng may pagpakumbaba. Yun po yung ating hinihingi, no? And we seek Thee for Christ's sake. Ang maganda lang sa ating mga kapatid, akin nakita ko dito na yung ating pagsikap, hindi lamang tayo ang nananalangin, but our Jesus Christ, our Savior, our Mediator, also prayed for us. Kaya may naawit tayo na someone is praying for you. Yun po yung someone is praying for you. Kapag tayo po ay nabibigatan na, naramdaman natin na gumagaan because someone is praying for us. That is our Lord Jesus Christ, our Savior and Mediator. So, ibigay ko po ang iba sa ating kapatid ng Sister Ninette. That is our introduction to our lesson this morning. Thank you, Sister Net. Thank you, Sister G. Ating pong pakinggan naman si Sister Net. Okay, thank you, Sister Margie. Reflection. Napakaganda nung mensahe, very clear. Sa ating lesson talaga ngayon, pananalangin talaga yung pinakamahalaga sa buhay natin. Kasi ang pananalangin, yun yung way natin para makipag-usap sa Panginoon. Lahat ng ating mga requests, sa pamagitan ng panalangin, makikipag-usap. At yung panalangin ay hindi pwede sa isang mananampalataya na wala sa kanya araw-araw ng kanyang buhay. Kasi yun ang way of talking. Yung mga request natin sa ating Panginoon, lahat ng yan ay dinadaan natin sa ating buhay sa pamagitan ng pagkikipag-usap natin sa kanya. Napakahalaga nito. Ito yung nakita ko na ito ay isinulat 1903 pa. No? Pero makikita natin yung laman ng mensahe, ng panalangin. Ang intercessory prayer, napakahalaga talaga. Hindi lamang para sa sarili mo, kundi sa lahat ng gawain. Maging sa ating iglesia, maging sa ating konferensya, at sa kabuuan ay lahat ng ito ay may kaugnayan, no, sa ating gawain sa buong mundo. Sabi lang sa ating text sa Matthew 7:7, tingin mo, no, hanapin mo, at ikaw ay kumakit. Lahat ng ito ay pagsusumamo na ang kasagutan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Laging sa pamagitan ni Jesus Christ, kung papansin natin, lahat ng ito ay hindi magiging matagumpay without Jesus Christ in our life. Napakaganda ng minsan tayo gumagawa, minsan sa sarili natin. Pero dito makikita natin na hindi tayo ang success, wala sa atin. Laging kaibat na kasama natin sa Jesus Christ sa ating buhay. Yung pakikipag-isa natin sa Diyos. Kasi kapag ang ating sarili lamang, pwede natin itaas yung ating sarili. Pero kapag lagi natin kasama ang ating Panginoon Jesucristo, nakikita natin bumababa tayo. Kasi alam natin
na without Christ, we are doing nothing. Ang buhay natin sa mundo nito, walang kabuluhan. Ano man ang achievement natin, katulad ng ang sinabi sa atin ni King Solomon, vanity, vanity, everything is vanity. Walang kabuluhan ng success natin kung wala si Jesus Cristo. Lahat ng ito ay pang makamundong pananagumpay lamang. Pero dito makikita natin yung spiritual side ng buhay. Yung pananalangin, kapag ka ang karunungan hiningi natin, no, yung wisdom, yung liwanag, yung katotohanan, yung katwiran ni Kristo, talagang kailangan natin hingin. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi natin acquired. Kailangan natin hingin at ito'y ibibigay sa atin. Sabi dito ay kailangan natin ng karunungan, yung kanyang katwiran, yung katotohanan, at yung banal na espiritu na sumaatin. Very clear na i-guide tayo ng banal na espiritu, no? Sa mas malalim nating pagkaalam. Yung mga nabubuhay natin ay walang kabuluhan lahat kung walang pangunguna ng banal na espiritu. Very clear mga kapatid na ine-emphasize dito sa atin na napakahalaga ng buhay natin, nakasama natin si Kristo. Nagiging makabuluhan lamang ang buhay kapag kasama natin si Kristo, maging sa ating gawain. Sapagkat siya ang magsasalita, siya ang mangunguna, at tayo lamang ay susunod sa anumang instruction na ipagkakaloob sa atin. Okay, thank you Sister Nanette. Napakaliwanag na sinabi sa mga ito. Talagang walang kabuluhan yung ating mga katwiran, ano? Ang katwiran natin, hindi dapat nating katwiran, kundi ang katwiran ng Panginoon ang sa atin ay sumasa atin. Kailangan nating humingi, tayo bibigyan. Ang ganda yung Matthew 7:7. Hindi lang ito yung tayo ay pupunta sa isang lugar o tutuktukon. Ito ay bahagi na tayo hihingi na tutuktok tayo sa puso ng Panginoon na tayo bigyan ng karunungan, karunungan ng langit, bigyan tayo ng banal na espiritu, bigyan tayo ng kapangyarihan upang sa ganon nais niya ang nais ng Panginoon ang dapat nating gawin at dapat nating isakabuhayan. Alam natin pagka yung sarili natin ng susunod, walang mangyayari sa ating buhay, kundi pawang kamalian, mga makasariling pagsisikap yung ating ginagawa, kundi hingi tayo ng kapaalaman, karunungan, katotohanan sa ating Panginoon. Maraming salamat, Sister Net. Ang laki ng gawain, kaya naman gano'n na lang ang paalaala sa atin at panalangin. During the time of Ellen G. White, gano'n din po ang nangyari sa kanila. Ang laki ng ipalathala ng pabalita, kaya lahat pinapanalangin, no? Ang ating mga aklat, pinapanalangin natin before we go out. Dahil ito po ay magsasalita sa mga tao, hindi tayo. So, sa kapanahon na natin, may ginagamit tayong mga kaparaanan upang mapalathala ang pabalita. Kaya mga kapatid, we are in the last days. Ang kailangan natin talaga, Christ righteousness. Kaya kapag sabi dito, nakita na natin ang Panginoon, we seek God, and His face will shine upon us. So, hindi na tayong ating mga sarili, itatago na tayo ng ating Panginoon, kundi siya na yung makikita sa ating buhay. But before that, kailangan talaga makuha natin ang Christ righteousness sa ating mga buhay upang maging kaparapat dapat tayo na magdala ng pabalita sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil maraming mga tao, sabi dito, maraming mga tao na nasa kadiliman. No? Maraming mga tao nasa kadiliman. Paano natin sila dalhin sa liwanag na atin natanggap? Yun po yung burden natin mga kapatid. So, without the power of the Holy Spirit, sabi dito, hindi natin ma-attain yung
kapangyarihan na hinihingi natin, mga kapatid. So, ang daily commitment, ang daily surrender, ang daily nga panalangin na taimtim na panalangin at ang pagbabago ng ating buhay ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na humimok sa atin at baguhin tayo upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na magdala ng pabalita sa mga taong nasa kadiliman. Yun po yung message na gusto ko lang i-impart this morning, mga kapatid. That we have to seek Him, to seek His face daily upang makita sa atin, magliliwanag tayo kagaya ng kapanahonan ng ating mga great men in the Bible, like Jacob. He wrestled, no? Si Jacob nag-wrestle eh. That's why when he faced Saul, nakita ni Saul sa kanya ang liwanag. Doon nagkaroon si Saul ng kapatawaran. Pinatawad siya because nakita sa ni Saul na lumiwanag si Jacob because he has the power. So we have to wrestle, no? We have to wrestle our faith. We have to ask and seek His power, and we will see soon, makikita sa atin, lumiliwanag ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Not us, but the power of God. Yun po yung ating gusto ko impart this morning, that we all have to seek God and His face will shine upon us. Good morning again to the Thank you. Thank you, Sister. Napakaganda ng sinabi mo. Talagang kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi tayo magtatagumpay kung wala ang ating dakilang Diyos. Yung likas natin, yung ating buhay, yung ating pamumuhay ay makita sa atin ang likas ng ating Panginoon. Yun po ang kailangan natin na ihingi natin ang Banal na Espiritu upang pangunahan tayo sa lahat ng ating mga lakad, sa ating mga panakala, sa ating mga plano. Hingin natin sa Panginoon. Kung walang Holy Spirit, talagang tayo ay hindi magtatagumpay. Kung hindi tayo gagawa sa kalooban ng ating Panginoon. Alam po ninyo, Sister Margie, isa po sa number one literature evangelist po ito. Turihin po ang Panginoon, mga kapatid. Nabanggit niya doon na yung mga aklat natin pinamimigay. Hindi po tayo ang nagsasalita doon, kundi ang Holy Spirit. Kapag nabigay na natin ang mga aklat sa mga tao, bahala na ang Banal na Espiritu na pangunahan sila na maunawaan nila ang kanilang binabasa. Tayo po ay tagapagdala. Yun lang tayo ang binigyan lang tayo ng task upang ang Banal na Espiritu sa kanila upang maunawaan nila ang salita na pinagkaloob natin sa kanila. Magsasalita ang Panginoon sa kanila at maunawaan nila ang katotohanan, magkaroon sila ng makita nila ang salita ng ating Panginoon. Kaya po, isa po si Sister Margie sa grupo namin na siya tunay po na nakikita ng Panginoon na siya ay dedicated, talagang siya ay talaga ng buhay. Pagaman siya ay retired na o mayroon ibig sabihin siya ay binigyan pa ng Panginoon ng panahong oras, bigyan siya ng malusog na katawan upang gamitin niya sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Okay, ating po ibigay ang panahon kay Sister Ninette, 2 minutes. Sister Ninette. Nawala yata si Sister Ninette. Nawala siguro. Lahat po tayo ay inatasan. Ayan. Amen. Oh. Napakaganda po ng kahayagan ni Sister Margie. Tunay na ang kabuuan lahat ng ito ay sa pangunguna ng ating Panginoon. Wala naman talaga yung success dahil lang nagko-convert. Alam naman natin na yung Banal na Espiritu. Wala tayong, ang tanging gawain natin kung ano yung inata sa atin. Yun ang gawin natin. Yung willingness. No? Natin na napakalaki ng gawain. Talagang matatakot ka.
Pero sabi nga dito ay hingin natin at yung kapag ka tayo ay handang magpagamit sa Panginoon, naniniwala tayo mga kapatid na magiging matagumpay. Hindi sa ating pang sarili, kundi ang lahat ng ito ay kapurihan sa ating Panginoon. Yes. Sa ating ito ay kapag ka tayo ay nasa gawain, pag nakita natin lahat ng ito na napakalaki, talaga matatakot tayo mga kapatid. Matatakot tayo dahil alam natin iba't ibang klase, iba't ibang uri ng tao ang ating makakasalamuhan. Alam natin ang mundong ito ay ang kinagagalawan ng kaaway ay hindi siya nakaupo. Sabi nga lahat ay gagawin niya para sirain ang gawain ng ating Panginoon. Pero nagtagumpay na. Namatay si Kristo, nabuhay, at yun lang ang tanging nating panghahawakan. Tandaan natin mga kapatid, napakaraming mga pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, fear not nor dismay, for I am with you till the end of time. Wala tayong dapat katakutan. Ang kailangan lang natin, manampalataya, magtiwala sa ating Panginoon. Ang gawain na ito ay hindi titigil hanggang tayo'y nabubuhay. Every day of our lives, laging nandun yung challenge sa ating family, sa mga kapaligiran lang natin mga kapatid. Hindi na natin kailangan lumayo eh. Yun lang pamilya natin eh, napakalaking bahagi na habang tayo'y nabubuhay, makita natin, makakasama natin sila sa langit na bayan, which really mold our character. Yung ating pag-uugali, yan ang dumadating. Kaya ang pakiusap natin sa ating Panginoon. Tulungan tayo palagi sa araw-araw ng buhay natin. Ang banal na Espiritu ang patuloy na manguna. Hindi natin kailangan lumayo pa mga kapatid. Sa loob lang ng ating tahanan, sa ating mga kapitbahay, makasama natin sila, mabahagi na natin sila ng banal na salita ng Panginoon na napakalaking bagay. At ang end dito mga kapatid, nakikita natin na yung karunungan, yung kalaliman ng kaalaman, no? Kapag ka tayo ay nandun yung madhid, yung ating sincerity, na malaman lahat ng to, ipagkakalob ng Panginoon. Ang lahat ng karunungan, ang lahat ng karakter na dapat natin ma-achieve, no? At sa tulong ng Panginoon, lahat ay magagawa natin. At ibababa tayo habang ang Panginoon naman ang magtataas sa atin. Yan ang buhay Kristiyano mga kapatid. Na inatang sa atin na gawain para sa lahat ng kaluluwa na gusto niyang makasama sa langit na bayan. Okay, thank you. Sister Nanette, ganda po yung sabi ni Sister Nanette, tayo naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam po naman natin ang karakter naman talaga, yung karakter natin ang pasaporte natin papunta sa langit. Hindi yung ating mga bagay-bagay na makasalimutan, kundi yung ating buhay ni Kristo na mapasa atin, yun ang mahalaga. Upang sa ganun, magiging bagay tayo sa langit na bayan na kung paano tayo ay makasama sa langit na bayan ng pamilya natin, bawat pinagpagdala natin ay makasama doon sa langit na bayan. Okay? So, pagkakataong ito ay yung pong take away ang ating mga kapatid. Ito po ang masasabi natin, Sister Yi, kaling bahagi ng ating So, kagina sinasabi ko na we have to seek His face to shine upon us. Kasi sabi ko kanina, kung tayo lang, wala tayong magawa mga kapatid. Kaya ang hinihingi natin na we are
we are just a steward. Gawin natin yung bahagi natin ng pagkatawag sa atin bilang mga soldiers of Christ. Kaya itong prayer natin mga kapatid sa umaga pong ito, ang sabi niya ay, Lord, I beseech thee that you may all be wise enough to discern. No? Hingin natin sa Panginoon ang discernment. Ang discernment, wisdom, because kung tayo lang, hindi tayo karapat-dapat because Jesus is the way, the truth, and the life, and siya yung binubunyag natin sa mundo, hindi ating mga sarili. Yes. Dahil ito yung ating kailangan gawin. Dahil makita ng mga tao who is really the God, whom we serve, yun purong ating parati pinapakita mga kapatid. And by then, ang ating mga sarili na mamold din. Kapag tayo ay gumagawa, ano ba mangyari sa atin? Bago ka gumawa, ano ba nangyari? Naghanda ka. Hinanda mo yung sarili mo, hiningi mo yung lahat na kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Before you go out, before you share the message, paano daw hindi, anong ibibigay mo kung ikaw wala? Anong bang ibigay mo kung hindi ka ready, no, mga kapatid? So ito yung ating paalala sa atin is we have to ready ourselves to be fitted for the calling, no? Magiging karapat-dapat tayo sa pagkatawag sa atin bilang mga soldiers of Christ. No? Not I, but Christ we live daily. So, ang makita sa atin, eventually, ang buhay na ating Panginoon Jesus. Kasi hiningi na po natin ito sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. And so, yung sumamo nga panalangin, yung fervent prayer, yung sincere prayer, not for us only, but for all those who need the light. Yun ang pinapanalangin natin na lahat ng mga tao nawa ay makarating sa panampalataya na pagkilala ng ating Diyos na ating sinasamba at ating hinintay, our Savior, our Lord, Jesus Christ. Good morning to everyone. Okay, thank you. Thank you, Jay. Good morning. Okay, huling bahagi ng pagsalita ni Sister Net. Ikaw Dahil sa na ating mapipili kapatid, no? Nakita natin ito ay nung isulat, 1903 pa. So may 100 years na. So, nananatili ang panalangin ng mga nananampalataya sa gawain, nananampalataya sa ating Panginoon, yung malaking gawain. Kung noon malaking gawain, ngayon mas malaking gawain dahil alam natin mga kapatid na ang kalaban natin ay napakadami na nating mga kalaban ngayon, maging sa mga kabataan. Kahapon lang napansin ko yung nawalan lang ang internet maligalig na mga tao, no? Maligalig. Talagang internet pa lang ang nawawala niya kasi buhay na ang internet. Kasama na tila ba, kabahagi na ng buhay natin. Hopefully, kung papaano itong mga kapatid na malaking challenge na ito, sabi nga sa atin, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify our Father which is in heaven. Itong malaking gawain na to, manatili lamang yung liwanag na natinanggap natin. At yung liwanag na ito ay sa karakter ng ating Panginoon. Lahat ay mangyayaring maging posible dahil sa ating patuloy na pananalangin, mga kapatid. Nandito na tayo sa huling panahon at alam natin na marami nang nagaganap na hindi maganda. Pero still, sabi nga, occupy till I come. Patuloy ang gawain hanggang may buhay tayo. At yung sa mga natitira pa, nawa, ang bawat isa ay patuloy na saliksikin natin ang kalooban ng ating Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, mapanagumpayan natin at maging patuloy natin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy na manahan sa atin upang sa ganon maging matatag tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Nagpalain po tayong lahat. Okay, salamat. Thank you, Sister Net. Napakabuti na tayo ay patuloy na lingkod, patuloy na mag-aral, patuloy na likapan natin na
aral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay napaka-swerte. Naroon tayo pinag-aaralan ganitong devotional na kung paano ang Banal Espiritu ay siyang kumikilos sa ating bago tayo pagkatatrabaho, bago tayo maghanap buhay, na ito tayo upang magsimula o simulan natin sa paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon sa pamitan ng devotional na ating pinag-aaralan. Okay, salamat po sa ating mga panelists, Sister Nanette Undungan, Sister G. Belio. Napakabuti po na kayo ay aming nakasama at naway ang ating napag-aralan, ang ating pakinggan ay magsilbing aral at inspirasyon natin sa ating paghihintay at paglilingkod sa ating Panginoon sa natitirang araw ng buhay natin, Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na manalangin, humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoon. Magitan po ng Banal Espiritu at gamitin natin ang ating panahon, oras sa paggawa at sa pagdadala ng pabalita ng kaligtasan sa pagitan po ng ating buhay, sa ating pamuhay ay makita sa atin ang likas ng ating Panginoon. Okay, salamat po sa mga kapatid na ating napagpinggan. Ating po ibigay ang panahon kay Sister Irene. Meron bang special number? I could see the world from where I
Okay, thank you sa music ko sa ating mensahe ng awit. Tayo po ay gagalapas sa oras na ito at tayo po ay bigyan ng pagkakataon na tayo ay mag-aral at makinig ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, Ama naming banal, tahanan ay ang kalangitan. Tunay po na inyong kaming pinagpala sa umagang ito, na kami ay inyong binusog ng mga banal na salita na nagbibigay sigla at paalaala, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang kami ay patuloy na inyong gamitin at inyong kaming palakasin sa gawain na inyong pinagkaloob sa amin. Tunay po na maraming mga hadlang, pagsubok, subalit kami po ay naniwala at nanampalataya na kung kami ay aasa ng tulong at biyaya ng Diyos namin na ay makakapta namin upang sa ganon patuloy kami masaya magpupurit sa samba, maglilingkod sa inyong dakilang pangalan. Ama, pagpalain po ang mga kapatid namin nakinig, nakapag-aral sa umagang ito, naway mahayag sa amin ang likas ng hapon, Panginoon Jesus. Nais po namin, Ama, na maging angkop para sa gawain. Nais namin ng liwanag ng Panginoon. Ikaw ang liwanag. Nais namin ang katotohanan. Ikaw ang katotohanan. Nais namin ang tamang daan. Ikaw ang daan. Oo po, Panginoon. Kayo po ang sumaamin. Manatili sa aming puso at isip ang buhay ng aming Panginoon sa Kristo sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. At umaasa kami, Ama, na kami ay yung sasamahan muli sa buong mga pong aming gagawin, ang aming mga gagawin sa maghapong ito, mahayag ang liwanag at katotohanan sa aming buhay. At ingatan kami ng iyong mga banal na anghel upang sa ganon, kamta na at sumpuhan namin ang inyong mga pagpapala na ibibigay ihayag sa amin sa maghapon ito. Ingatan ang aming mga kapatid, ingatan po ang aming mga mahal sa buhay, at pagpalain po ang gawain sa buong sanlibutan mula po sa General Conference hanggang sa lokal na iglesia. At matatili kaming nagtatapat, matatili kaming naghihintay sa inyong malapit na pagbabalik. Umasa kami na ang inyong biyaya at pagpapala ng sa maghapong ito. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng kapagligtas na si Jesus. Amen. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayaw sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayaw. Ibabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasya.